Sir, marami nagsasabi po dito sa ating pong comment section na may somehow daw na may pagkaugnayan o may similarities yung nangyari ngayon sa SMNI sa pinagdaanan noon ng ABS-CBN. Ano ba yung difference nun, Kuya Mark? Iba ang ABS-CBN, iba ang SMNI. Kasi ang ABS-CBN, paso na ang kanilang prangkisa. Kasi paso na ang kanilang prangkisa, nag-apply sila for the renewal ng kanilang franchise. Ang SMNI, hindi paso, buhay na buhay. 25 years. So ilang taon yan, I think 2040s pa, bago ma-expired yung prangkisa. Buhay na buhay. Yes, totoo. Ang franchise is a privilege. But if the franchise is already given by the state through a law, yes, totoong pribilehiyo yan, but in a sense, may vested right, may property right na dapat protektahan subject to the due process clause and the equal protection clause ng ating saligang batas. Hindi basta-basta tanggalin lang yan without due process. Hindi basta-basta tanggalin lang yung prangkisa na binigyan tayo ng 25 years na hindi tayo pinakinggan, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Otherwise, there is a violation ng ating saligang batas na due process clause. Very clear ang ating saligang batas. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Klarong-klaro po yan. So, otherwise, yung ginagawa ng NTC and also yung ginagawa ng MTRCB is klarong-klaro the violation ng ating saligang batas. Don't forget, very clear ang sinabi ng ating Supreme Court, pag may epekto sa ating freedom of press or freedom of expression, lahat ng action ng ating government, mabatas man yan or madesisyon man yan, there is a presumption of its unconstitutionality. Kasi may presumption of its unconstitutionality. Kailangan magpakita ng ebidensya ang NTC, ang MTRCB ng tinatawag na danger. Under the danger rule, kung may danger ba, kung wala sila mapakita na ganon, so in that case, there's a presumption of unconstitutionality sa kanilang desisyon. Kailan po natin malalaman, kay Mark, possible na mga next developments? Ang next development natin, of course, ang gagawin natin with respect sa NTC, we are waiting for the resolution about the inhibition. But while waiting for that, inahanda po natin ang possible na sagot natin kasi binigyan tayo ng 10 days to file an answer, subject of course sa ating motion for inhibition. And of course, if you know the MTRCB, nag-issue naman sila ng suspension with respect sa ating mga program, mag-file tayo ng motion for reconsideration. Pag-file tayo ng motion for reconsideration, ibig sabihin, hindi pa final and executory yung desisyon ng MTRCB. So dalawa, no? MTRCB sa content, yes. At yung sa NTC naman, yung sa pag-ere. So, sa frequency na pinahiram ng pamahalaan. Yun ang pinaglaban natin, but I'm very optimistic na we can get justice. Subject, of course, sa tinatawag na rules and regulation natin. And sana, respetuhin po ng NTC ang due process na karapatan ng SMNI and mag-inhibit na sila kasi wala nang tiwala ang legal team ng SMNI sa kanila kasi sila pa ang huwes, sila ang judge, sila ang piskal, sila pa ang complainant. Parang sa kusina, sila ang kusinero, sila ang waiter, sila pa ang kumakain. Parang ganun ang nangyayari sa NTC sa complaint na ginagawa nila.